The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. When the Pharisees with some scribes who had come from Jerusalem gathered around Jesus, they observed that some of his disciples ate their meals with unclean, that is, unwashed hands. For the Pharisees, and in fact all Jews, do not eat without carefully washing their hands, keeping the tradition of the elders. And on coming from the marketplace, they do not eat without purifying themselves. And there are many other things that they have traditionally observed. The purification of cups and jugs and kettles and beds. So the Pharisees and scribes questioned him, "Why do your disciples not follow the tradition of the elders, but instead eat a meal with unclean hands?" He responded, "Well did Isaiah prophesy about you hypocrites, as it is written, 'This people honors me with their lips, but their hearts are far from me. In vain do they worship me, teaching us doctrines, human precepts. You disregard God's commandment, but cling to human tradition." He summoned the crowd again and said to them, "Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one from outside can defile that person, but the things that come out from within are what defile. From within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, folly. All these evils come from within, and they defile." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Praise be Jesus Christ. Now and forever. Pakibati nga ang katabi natin ng good morning, mga kapatid. It's a beautiful Sunday morning to be together in prayer and worship. To our online parishioners, thank you for praying with us also. Your intentions are with us in this Mass. Tinuruan naman po tayo ng mga bata tayo na laging maghuhugas ng kamay o kaya laging maliligo o huhugasan ng plato at kutsara, aayusin ang ating higaan, linisin ang bahay. I remember when I was a child, ang aking pong trabaho, pagising sa umaga, ay ang maglinis ng bahay at magdilig ng mga halaman. We were taught that cleanliness is next to godliness. At totoo rin po yun hanggang ngayon. In fact, with the effect of the pandemic, naturuan tayo paanong laging maghuhugas ng kamay at gumamit pa nga ng alkohol. Dito nga, pag nagmimisa tayo ngayon, dati-rati, naghuhugas lang ng kamay ang pari, pero ngayon, may kasama ng alkohol kapag ka nagmimisa. Hindi naman natin sinasabing masama ang paghuhugas ng kamay o kaya ang pagiging malinis sa katawan o kaya sa ating mga pisikal na kaanyuan. Mahalaga ito. Our gospel today does not mean that Jesus refuses to wash the hands. Importante yung maging malinis. Pakitanong ang katabi natin. Naligaw ka ba ngayong umaga o hindi? Ang taas nga ang kamay ng mga hindi naligo. No? Mga sakristan. Sa tingin ko sa mga to, hindi pa naliligo to mga to eh. Pero ang sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon, maisang kalinisan ang dapat nating mas lalong bigyan ng pansin.
Hindi lang yung panlabas na kalinisan ng kamay o ng damit. Sa halip, tingnan din ang puso, ang kalooban, kung ito ba'y malinis din. At malinaw yung kanyang tinuturo sa mga alagad at kanyang sinasabi din sa mga Pariseo at Skriba. Nakikinig tayo sa utos ni Moises, lalo na ang kautusan tungkol sa kalinisan. Pero wag nating ipagkakamaling isipin na ang kalinisan ay nasusukat sa kaanyuan. Sapagkat ang tunay na kalinisan ay nasa loob, nasa puso. At lahat din ng karumihan, dinagdagan pa ni Jesus, ang lahat ng karumihan ay hindi galing sa mga alikabok sa labas. Ang karumihan ng tao ay galing sa loob. From within people, from their hearts, come evil thoughts, unchastity, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, licentiousness, envy, blasphemy, arrogance, pride, folly. All these things, they come from within, galing sa puso ng tao. At yun, palagay ko, yung inisa-isa ni Jesus, yung mga nagpaparumi sa tao, lahat tayo guilty doon. In one way or another, we are all guilty of the harboring all these evil and wicked thoughts, even feelings within us. At yun ang sabi ni Jesus na all these evils come from within and they defile every one of us. Defiling means ito yung nagpapagulo ng kalooban. Ito yung nagpaparumi ng puso. Kapag may inggit, pag may galit, pag mas masamang balak, pag may mga bagay na gumugulo sa loob, kahit anong linis ng labas, magiging magulo pa rin. Kaya magandang tingnan ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Minsan po ako ay may isang tinulungan na isang teenager. Dahil nung pandemic, ito yung epekto ng pandemic, meron na siyang tendency dati pa na talagang lagi siyang naguhugas ng kamay. Pero it was in one way or another made more difficult by the pandemic that asked people to wash hands and sanitize and disinfect. So ang ginawang nangyari po sa batang ito ay pag naguhugas siya ng kamay, he rubs it so violently na sugat-sugat na yung kamay niya. So nag-uusap kami, anong pinanggagalingan nung kanyang obsessive-compulsive behavior of washing his hands to the point of getting hurt. So tinatanong ko sa kanya yung anong nangyayari? At ang sabi niya sa akin ay, ayoko pong ma-contaminate ng germs, Father. Ayoko po na marumihan ako. Ayoko pong magka-COVID. Ayoko pong ako ay magkasakit. So kailangang malinis lahat. Pero ang sabi ko sa kanya, kailangan nating tingnan na yung takot mo sa COVID o sa germs ay hindi mo maipapakita sa paghuhugas ng kamay. Ang takot ay nasa loob. Itong nararamdaman mong takot sa magkasakit ka ay nasa loob at isip. At kailangan mong harapin ang takot na ito. Itong paghuhugas ng kamay ay isang paraan lamang para ikaw ay makahanap ng solusyon sa isang bagay na sa loob naman mahahanap ang solusyon. At maraming mga tao ganoon ang
sitwasyon sa buhay. Hinahanap ang solusyon sa pagsasaayos ng kanyang kaanyuan, pagsasaayos ng kanyang kapaligiran. Pero sa totoo, ang solusyon sa kaguluhan ay nasa loob. Sa pamilya halimbawa, ayos tayo ng ayos ng bahay. Paggawa dito ng paggawa doon. May mga nanay po akong kilala halimbawa, ayos ng mga kagamitan. Sa isang linggo, nandito yung sopa. Sa next Sunday, nandun naman sa kabila ang sopa. Pagdating ng next month, nandun naman sa labas ang sopa. Titinan po ninyo sa bahay po ninyo, hanapin ninyo kung nasaan ang sofa. May mga nanay na minsan nasa kanan, next week nasa kaliwa, next month nasa labas. Ayos ng ayos, walang hanggan ang katapusang ayos sa bahay. Thinking na masusolusyonan ng pagsasaayos ng bahay ang problema ng pamilya. Pakitingnan nga ang katabi mo, tanungin mo nga siya, nasaan na ang sofa? Ayos ng walang katapusan, pero nasa loob ang problema. Sometimes we can be fixated, obsessed with external things. Pagsasaayos ng mukha, surgery dito, surgery doon. But the insecurity from within, never addressed. Padayet ng padayet, araw-gabi hindi kumakain. Pero ang problema hindi sa katawan. Nasa insecurity sa loob. Ito yung sinasabi sa ating ebanghelyo at mga pagbasa ngayon. Don't fixate on external things. Don't be so obsessed with these peripherals in your life. The Lord tells us, go within. Go within. If I may confess, and I would like to end with this confession, ako po may a little OCD, an obsessive-compulsive disorder. Mild lang naman. Ano po yung fixation ko? I'm making a public confession. Ang fixation ko po, pag may nakikita akong rag, basahan sa lapag, kapag ka hindi po yan nakapantay, hindi po ako aalis hindi ko papantayin yung basahan. So halimbawa, dyan sa harap ng chapel, ng simbahan, di ba may mga basahan po tayo dyan pag umuulan? Kaya ayokong dumaan dyan sa likod kasi pag nakikita ko yung basahan at nakatabingi ang anggulo niya, naiinis ako. Kaya lalapitan ko, kaya kailangan kong yun yung aking compulsion and obsession. Pag nagmimisa po ako, halimbawa, meron pong tinatawag na pal. Yun, sa misa po, may takip yung chalice. Yung square na yung pantakip. Pag yung pong pantakip na yun ay nakatabingi, nilagay ng sakristan na tabingi, naiinis na ako sa misa. O kaya kayo, pagtabingi yung takip, naiinis na ako. Sabi ko, Father Jason, fixation, compulsion, obsession with things that are so nothing. But you know what? A lot of things in our life are caused by our fixation with nothing. Ang sumisira ng buhay natin madalas are our fixations with things that don't really matter. Sa community life, halimbawa, sa mga sisters, mahirap pong mamuhay ang mga madre sa community life. Kasi minsan may sister na burara, may sister na OC.
Kawawa yung obsessive-compulsive na madre. Kasi yung sister na burara, iiwan niya mga gamit kung saan-saan. Si sister naman na obsessive, talagang kukunin niya at aayusin niya lahat yan. Sira na yung community life. Kasi pag aawayan na nila yan, sister, bakit naman nung kumain ka, hindi mo niligpit ang kaano mo? Yan, away na yan. Sa pamilya, ganun din. Ang dami nating mga fixations na mga maliliit, pero sa totoo lang, yun at doon nagsisimula ang maraming malalaking awayan. So Jesus tells the disciples and the people around him, don't fixate on these small matters that don't really matter in the end. Go within. Because that's where the problem is. Don't fixate on the hair of your son. Look at what is happening inside him. Don't fixate on the weight of your daughter. Focus on her insecurity. Don't fixate on the vices of your husband, no matter how detrimental they are. Because they could just be what? Manifestations of a problem deep within. So in this Mass, ayan, pakitanong nga ang katabi mo. Anong fixation mo? Ayan. Huwag pigilan ng sarili at sikapin natin na pasukin ng kalooban sa isip at puso. Doon nanggagaling ang lahat ng kaguluhan. Praised be Jesus Christ. Now and forever. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating banal na misa. Thank you for being with us. To our online parishioners, thank you for praying with us today. Don't be fixated on small things. Instead, try to focus on what truly matters. Matters of the heart, matters from within. So sa atin pong buhay, sikapin natin na bigyang halaga, hindi yung panglabas lamang, kung hindi yung kalooban din na higit na mahalaga. And may I invite you for next week po, September 8. Well, it's the birthday of Mama Mary, but we are not celebrating it this year because it's a Sunday, but we will celebrate our 25th ordination anniversary as a priest po. So, next week po ako, I'll be 25 years as a priest already. Kaya sa alas 5 po ng hapon, magkakaroon po tayo ng banal na misa. 5 p.m. September 8, our silver anniversary Thanksgiving Mass. Mamaya pang 10:30 po, nandito naman si Cardinal Joe because he will not be with us sa September 8, kaya ngayong araw siya magmimisa at 10:30. May I invite all the birthday celebrants for the month of September to come forward for the blessing of birthday celebrants. Yan. Bare months na po, sumilip na si Joe Marichan. No? Kaya September 1 na ngayon at simulan natin ang ayan, all the birthday celebrants for the month of September. Yeah, we would like to invite you. Yeah, bow your head and Lord, I ask you to bless our birthday celebrants for the month of September. May they always be guided by your love, by your wisdom. May they always be protected, kept from any kind of affliction or illness. May they always have a healthy and sound body and mind. May they always be given all the blessings they need every day. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. The Lord be with you. And with yours. And may our loving God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.